Hallelujah, Lord Jesus. Praise your name, O God, Lord. Panginoon, sa umagang ito, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, na dila mo po ang bawat isa sa amin sa lugar na ito upang ikaw ay purihin at sambahin. Dalangin namin, Lord, na ang bawat salitang aming mapapakinggan ay inyo pong gawing buhay sa buhay namin, Panginoon. At nawa po ay maging kasagutan ang bawat mensahe mo, maging kalakasan, maging kagamutan, maging sagot sa lahat ng aming mga sitwasyon sa buhay. Lord, patawad Lord sa aming mga kasalanan, mga pagkukulang sa inyo. Linisin niyo po kami. Maging ako man, Panginoon, hindi man maging karapat-dapat, ngunit ginawa mong marapat para ikaw ay paglingkuran. Salamat, Lord. At ang bawat isa ay pagpalain mo sa umagang ito. Wala po kayong pauuwiin, Panginoon, na hindi mo pagpapalain. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Pwede ko bang malaman kung meron bang bisita tayo today? Meron ba? May visitors? Alright. Okay. Ganito na lang. Pwede bang palakpakan na lang natin ang dating Diyos na buhay? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Alright. Once again, greetings and God bless everyone. Sa lahat ng mga nanonood sa atin sa online, Pastor Art, Nanay Sylvia, and sa iba pang mga kasama natin na nanonood, pwedeng mag-request na pwede i-share nyo yung live natin sa inyong timeline. Malay mo, meron kayong mga kaibigan, may mga kamag-anak, may mga friends kayo sa Facebook na nangangailangan ng sagot sa kanilang mga pinagdadaanan. Pero yung mensahe ng Lord, buhay yan. It's just like, the Word of God is like the double-edged sword. No? At malay mo, ito na yung chance para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Alright? So today, I'm going to discuss to you a great blessings, Lord, na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Who wants to bless? O, lahat tayo gusto natin ng blessings. Tama po? Okay. So I'm going to share to you about blessings. Sabihin nyo nga blessings. Pag sinabing blessings, lahat yan. Walang tatanggi dyan. No? Pag sinabing blessings. So tanong ko sa inyo is, bakit sa palagay nyo nais ng Diyos na makilala natin ang lubusan, ang kanyang mga pagpapala? Okay? Bakit mahalagang malaman mo ito? Lahat ng mga pagpapalang pinoprovide, ibinabahagi ng Diyos sa atin. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung hindi mo malaman yung tunay na pagpapala? Okay? Nais ng Diyos na makilala mo ang kanyang pagpapala dahil gusto niyang malaman ng bawat isa sa atin kung ano yung tulong, ano yung biyayang maaari mong tanggapin mula sa ating Panginoon. Amen? So, God wants you to know that He wants you to live radically different from others dahil sa mga biyayang ating tinatanggap sa Kanya. Nais ng Diyos na makilala mo ang Kanyang pagpapala upang magkaroon ka ng lakas at ng katagumpayan laban sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi naman tayo libre sa pagsubok. Tama ba? Walang libre sa atin. Tingnan mo nga, yung gwapo nga sinubok. After 2 decades. Di ba? Kala mo, malakas ka. Di ba? Pero ang daming itinuturo ng Panginoon sa atin. Ang maganda lang kapag alam mo ano yung biyayang tinanggap mo sa Panginoon, dumating man yung pagsubok, magtanong ka sa Panginoon, maging humiling ka man ng mga bagay na hindi basta ibibigay ng Diyos sa iyo, sasagutin ka pa rin ng Panginoon. Amen? May realization ng Diyos. Natutuwa nga ako kasi si Gian kausap ko kagabi. Sabi niya, tanggap ko Ninong. Kasi ramdam ko Kaya nung pakiramdam ko, doon na siya papunta, hindi na ako nag-rebat, hindi na ako nakipag-argue sa Panginoon. So, alam ng bawat isa sa atin. No? Nais ng Diyos na malaman mo yung kanyang mga pagpapala para sa ganon, ma-appreciate mo siya daily.
Do we really appreciate God? Siyempre. Gusto ng Diyos na malaman mo ang kanyang mga pagpapala. Alam mo ba kung bakit? Upang ikaw ay maging masaya, na mabuhay, at magkaroon ka ng buhay na kaaya-aya, maging kaakit-akit sa ibang buhay. Tama? Yan ang nais ng Diyos. Sa gayon, kapag ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ay nakita ka, nakausap ka, mapapatanong sila sa iyo na anong meron sa iyo? Parang pareho lang naman tayo ng sitwasyon pero parang merong iba sa iyo kaysa sa akin. Naranasan niyo na ba yon? Oo. Iba pagka may Diyos, iba yung ang pagpapala ng Diyos nasa sayo, nakokoveran ka, nababalutan ka ng biyayang ganitong ipinoprovide ng Diyos sa atin. Sa gayon, ang problema natin ngayon ay ganito. Most Christian do not live attractive Christian life. Walang sigla. Yung parang katulad ng minsan nagsisimba pag linggo, pupunta tayo sa church, di ba? So, kapag tiningnan mo yung mukha nung katabi mo, parang nasa funeral parlor. Wala naman tayo sa burol. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang kaaya-ayang tingnan yan? Tingnan nyo nga, yung mukha, oh. Ayan. Nakaka-excite bang tingnan yung mukha nung katabi natin? I hope so. Ayan. Oh, ngiti-ngiti din tayo at baka tayo ay... Oh. Oh. Okay, so tuwing titingin ako sa mukha nyo, you do something, di ba? Parang excited ba kayong mag-aabang kung ano yung sasabihin ng Lord? You must be joyful. Amen? Nasa simbahan tayo eh. Kasi hari ng mga hari ang ating pinupuntahan dito. Hindi po ang simbahan, hindi ako. Amen? Diyos ng lahat ng Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon. Pero hindi talaga natin kayang mapeke ang joyfulness. 'Di ba? Alam niyo bakit? Lalabas at lalabas kung ano yung nasa sa loob. Tama po? Kaya kailangan nating malaman ng mensaheng ito. And the title of our message for today, alright, sabay-sabay nga po nating basahin. Ayan, what's the greatest blessing of all? Sasagutin po natin yan. Ano ba yung greatest blessing of all? Okay, so, pwede ba nating basahin ang Romans chapter 5, verse 1 to 11? Sabay-sabay na tayo magbasa. Okay lang ba yon? Okay. Therefore, sige, basahin natin. Through whom Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa lahat na nagbasa. Okay. So what are the greatest blessing? May 7 pong blessings na ipinrovide ang Diyos para sa atin. Una, peace with God sa verse 1 to 2.
Ito yung blessing na hindi kayang bayaran ng pera. Kapayapaan. Kahit na maraming pera yung ibang tao, walang kapayapaan, wala ring blessings yun. Amen? And number 2, access to God. So access to God, mayroon kang access sa Panginoon once na ma-receive mo yung blessings na to. At ang pangatlo, hope of glory. We have an amazing future in our Lord Jesus Christ. And number 4, joy in tribulation. Alam nyo, ma-imagine mo ba na magiging masaya ka in the midst of tribulation? Bakit? Alamin natin yan later on. And number 5, the love of God. Ito yung biyayang nais ng Diyos na malaman mong taglay-taglay mo ngayon. Amen? And number 6, saved from God's wrath. Hindi natin lubos na napahahalagahan ang kaligtasan mula sa puot ng Diyos hanggat hindi mo nauunawaan kung ano yung problema. Tama ba? Okay. At number 7, reconciled with God. Ano yung common denominator sa 7 blessings na to? Anong common denominator? None other than Jesus Christ. Para sa akin, the greatest blessing of all in our life is the only one and Lord, our Savior, Jesus Christ. Na kung meron tayong Jesus Christ, we have everything. Amen? Because the Lord Jesus Christ is everything. Okay? Kung wala kang Jesus sa buhay, maaaring you may have everything, but you end up with nothing. True? Okay. Kaya naman, napakalinaw ng ipinahayag ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, for me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa maraming tao ngayon, for me, ang mabuhay ng maraming pera, mabuhay na maraming pribilehiyo, mabuhay na mataas ang kapangyarihan, mabuhay na mataas ang karangalan. Yan ang pinagmamalaki ng maraming tao sa mundo. Pero kung yan ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon, alam mo, mamamatay ka na you are lost. Tama? But for all of us, for me to live is Christ and to die is gain. Yan ang normal na buhay ng Kristiyano. Kahit na dumadaan ka sa napakabigat ng pagsubok, malalaman mong siya ang nagpapala sa'yo. Kaya kailangan mong malaman yung pagpapala na to. Una, okay, pag-usapan natin yung peace with God. Okay? Basahin natin ang Romans chapter 1, verse 1. Therefore, having been justified by faith. Sabi niya, we have. So, pansinin niyo po ito, peace with God through our Lord Jesus Christ. He's not talking about the peace of God. He is talking about another kind of peace. So, ito yung kapayapaan sa Diyos. Ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, dati, ang Diyos kaaway natin. True? Kasi wala namang sumusunod talaga sa Panginoon nung una eh. Okay? Sabay-sabay natin basahin ang Romans 5, 10, 11, yung unang sentence lang doon. Ang sabi niya, for if while we were enemies, theologically, you have known our problem. Kailangan mo ng kapayapaan, hindi lang inner peace. We need our God. Para magkaroon tayo ng peace. Na kung wala kang kapayapaan sa Diyos, no, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong sarili. Tama po ba? Okay? So without peace with God, you will never have peace with your friends. Kailangan vertical muna. Mahalin mo muna ang ating Panginoon bago mo mamahal ang iyong kapwa. Amen? Na kung hindi tama ang relasyon natin sa Diyos, you will never have peace. Anong pruweba? Tingnan po natin Isaiah 48 verse 22. There is no peace for the wicked, says the Lord. Amen? Now,
Kita nyo kapag sinasabing wicked does not mean yung mamamatay tao, rapist, hindi yan yung wicked. Kapag sinabing wicked sa Bible is anybody who does not recognize God in his life. Kasama tayo lahat doon. Kung hindi natin nare-recognize si God sa buhay natin, we are all wicked in our everyday life. Minsan, we underestimate the seriousness of the awfulness of sin. Sin is rebellion against God. Amen? Ang paggawa ng kasalanan ay pagre-rebelde sa ating Panginoon. Ang kasalanan ay pagtataksil. Hindi natin pwedeng balewalain ang kasalanan. Kung marami pong tao ang nagsasabi, wala akong problema sa Diyos. Hindi ako galit sa Kanya. Ang Diyos galit sa atin. Bakit? Bakit siya galit sa atin? Kasi banal ang Diyos eh. Ayaw niya ng kasalanan. Tinubos ka niya eh. Kasalanan po ang nagpapahiwalay sa atin sa ating Panginoon. So kasuklam-suklam ang ating mga kasalanan. Ito ang ito ay ang ibig sabihin nito, kung patuloy tayo nagkakasala, ibig sabihin nag-aalsa tayo sa ating Panginoon. Nagre-rebelde tayo sa ating Panginoon. Every sin that we commit is saying, God, I don't care about you. It is very serious. So anong solusyon? Ang mundong to, ang ibibigay na solusyon, mababaw lang. Halimbawa, meron kang, nagpunta ka ng psychotherapy. Kasi nagkakaroon ng depression, ano-anong, minsan, yung kaguluhan sa isipan natin. Alam mo sasabihin sa atin ng psychotherapist, don't worry about sin. Sin is only psychological. Don't think about God. Wala namang heaven. Wala namang hell. Since there is no God, sino magsasabi sa atin ng kung anong tama? Sino magsasabi sa atin ng kung anong mali? So that guilt feeling that you have, it's all about psychological. Yun yung sinasabi ng mga psychological doctor na walang paniniwala sa ating Panginoon. Ano sasabihin sa iyo? Bakasyon ka lang. Nood ka lang ng Netflix. Wag lang yung malulungkot para hindi ka malungkot. Be with your friends. Inuman mo lang yan. And some, nagda-drugs na lang. Whatever it is. Pero hindi nagsisik ng guidance sa Lord. Gusto natin ng peace? Amen? Yun yung superficial solution. Mababaw na solusyon na binibigay ng tao sa mundo. So maraming tao, sobrang abala. Many of them, they don't silent. They don't want to be alone. Meron namang iba, extreme. Ang gusto naman nila, mapag-isa. Alam nyo bakit? Their guilt bothers them. Pretty soon, your conscience becomes numb. Alam mo yung, kapag numb na, kapag tinanong ka, how are you? I'm okay. I'm good. But ang totoo, hindi siya okay. Kapag tinanong ka ng mga tao na, how are you doing? Everything is okay. Okay lang, okay ako. Kahit hindi naman tinatanong, wala naman ako problema, okay ako. Diba? So nakakashock na malalaman mo, maraming tao ngayon na tinatawag nilang Christian sila, but they were committing sin, adultery, no? Sexual immorality. Nasa ministry, but both of them are serving God, pero meron silang same-sex relationship. At dami niyan.
So nakakalungkot, you're committing immorality, but to them, it's okay. Bakit? Numb. Okay na. Okay na lang sila. Hide naman eh. Hindi naman expose. Church, the only way to real have peace is to admit. And you have to come to Jesus. John Stott says, sa kanyang quote, sabi niya, you will only be healed of guilt to the degree you're willing to admit the magnitude of your sin. Naranasan po ito ni King David. Nung itinatago ni David ang kanyang kasalanan sa Diyos, alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Psalm 32 verse 3. When I kept silent about my sin, pretending that he is okay, no, my body wasted away through the groaning all day long. And in verse 4, for day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fever heat of summer. So pansinin niyo po God is against him. God is against us if we hide our sin. Minsan sinasabi natin, ayaw kong mabuhay sa paraang ang Diyos ay laban sa akin. Kaya sinasabi ni David, nanghihina ako. I am so miserable. Pero sino si David? David is a king. He has everything. But his life is miserable. Amen? So, ibig sabihin, hindi natin maitatago ang pagiging okay natin kung okay yung nasa hapag natin. Kung okay yung buhay natin, kung napoprovide ang lahat ng kailangan natin. But the conscience, but inside our heart, our life is miserable. Pansinin niyo po ano nangyari sa kanya. Verse 35. I acknowledge my sin to you. Inamin niya yung kanyang kasalanan, and my iniquity I did not hide. That word iniquity is perversion. Ang aking kamangmangan, sabi niya, ang aking kasamaan ay hindi ko maitago. Okay? I said, I will confess my transgressions to the Lord. Wow! How much are we willing to confess to our Lord Jesus Christ sa lahat ng mga kasalanan natin? So basahin natin lahat. Ano yung bandang sinabi niya sa dulo? Eto. 3, 2, 1, go. Praise God. And he received the forgiveness. Yung kanyang guilt of sin. Okay, what's the next blessing? It's called access to God. Sabihin nga po natin, access to God. So through whom, in verse 2, also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand and we exalt in hope of the glory of God. So ang salitang introduction ay isang amazing Greek word na it is used to describe entering the presence of a king. So you have ushered into the presence, no, of someone superior. I-usher tayo nung introduction na yon. Amen? Gusto ba natin yon? So ang Bible na nagsasabi, because of Jesus, we now have access to the throne of grace. Praise God? At yan ang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng Bible sa Hebrew chapter 4 verse 16, therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. So before the king, to the throne of grace, so para sa anong purpose? So that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Amen?
Praise God. So gaano kadalas lumapit sa throne of grace ang bawat isa sa atin? So we have to seek God's wisdom from God. And always acknowledge our total dependence on Him. Amen? And also, we need to use our privilege. Lahat po tayo may privilege sa ating Panginoon. Anong privilege po na meron tayo? We have access to the King of Kings and our Lord of Lords. That's our privilege. That anytime, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, may access tayo para lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos. Amen? Alam niyo po ba na meron pong taong nagbayad ng $19 million, makausap lang ng personal si Warren Buffett? Grabe yun. Bakit willing siya magbayad ng $19 million? Maaring gusto niya lang ma-mentoran siya. Pwedeng magkaroon ng connection, ma-connect lang siya kay Warren Buffett. Probably, gusto niya lang ng wisdom galing kay Warren Buffett. Kasi si Warren Buffett, isa siyang financial analyst and investor mentor. Magaling siya sa investments. Kaya naging sa stocks, kaya napakagaling niyang mag-mentor at kumita sa talaga ng $1 billion because of the stocks. So yun lang yung interest. May tanong po ako sa inyo. May kilala po ba kayo na mas greater pa kay Warren Buffett? Amen? Who is that person? The King of Kings. God Himself mismo. Amen. Kung si Warren Buffett binabayaran ng $19 million, imagine. Si God libre. Tatawag ka lang anumang oras. Amen? May access tayo sa ating Panginoon. Okay? Now, gusto natin ng connection? Gusto niyo ng connection? Bibigyan ko kayo. Let's read Ephesians chapter 2, verse 18. For through Him, Jesus, we both have our access in one Spirit to the Father. Through what? Through whom? Jesus. Siya yung naging access natin sa ating Ama. Alam niyo yung privilege na yan? Si Jesus. Amen po ba? Kaya whatever situation in your life, just kneel down. May access tayo. Amen po ba? In times of trouble, we have access. Kapag discouraged ka, di mo alam ang gagawin mo, go to God. Go to the throne of grace. Kneel down. Read the Word. Kapag ikaw ay discouraged, hindi mo alam yung gagawin mo, pray. Have a quiet time. Kumusta po quiet time natin? Do we have a quiet time? Do we really have pray? Do we really read the Word? Asking God's message every day? So paano tayo mamumuhay ng masigla bilang isang Kristiyano? Kung hindi mo hinahanap, hindi mo nilalapitan ang presensya ng throne of grace, there's no peace at all. Wala kang access. Amen? Kita nyo? God wants you to come to Him. Kaya lang, ang marami sa atin busy. You're the one saying na, God, I'm sorry. I don't have time. Just imagine, our King of Kings is always waiting for us 24/7. Hello? Amen? Amen po ba? Naintindihan natin? Praise God. Pangatlong blessings.
Hope of glory. What an amazing God provided for us. Praise God. What is hope of glory? Verse 2. Through whom also you have obtained our introduction by faith into this grace. Now, kung meron tayong access, standing on the grace of God, in the throne of God, so in which we stand, no? And we exalt. The word exalt has to do with confident, joy, exalt. You're always joyful. Kahit merong mabigat na problema, o merong kang kaligayahan, merong kang kasayahan, merong kang kapayapaan, merong kang joy, na alam mong merong purpose si Lord, bakit nangyayari sa iyo yon? Bakit nararanasan mo yon? Amen po ba? Hindi po madaling manalangin sa harap ng tatay mo na humihingi na sa Lord na, Lord, kunin mo na ako. Pero sasabihin mo, Lord, sige, kung yun ang gusto niya, sige, payag kami, Lord. Hindi madali yun kung wala kang comfort na binibigay ng Diyos. Amen? Amen po ba? So, in hope of the glory of God. So, ang hope sa Bible, hindi po yan wishful thinking. When the Bible uses the word hope, it is 100% sure. Amen? That's the hope from our God. Example, when the Bible says, I exalt in the hope of glory, ano pong tinutukoy nito? Look at Romans 8:18. The hope of glory has to do with your own journey. Halimbawa, sa Romans 8:18, you got to understand the big picture. Ano yung big picture nito? For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Hindi kayang maikumpara yung pagpapalang naghihintay sa atin, yung hope of glory na yon na binigay ng Diyos sa atin, sa binigay ng Diyos, na biyaya ng Diyos, na i-reveal niya in the future sa bawat isa sa atin. Yun yung inaasahan natin sa ating Panginoon. Yan po ay future tense. Hindi po denial ang Bible. Okay? So, may problema ka? May problema ako? But because of Jesus Christ, we have an amazing future in the hope of glory of God. Amen? Praise God. Alam mo ba that you are destined for glory? Tingnan po natin yung verse. Sufferings of this present time. Sabi niya. So sa madaling salita, kahit Christian ka pa, hindi po tayo ligtas sa problema. Amen? Wala pong ligtas sa problema. Ang kagandahan lang kapag may problema ang Kristiyano, meron po talaga tayong access. Amen po ba? Sa simula, hindi mo alam ang sagot. But later on, pag nireveal na ni Lord yung future, yung naghihintay na reward sa atin, you may go through problems. Maaaring you experience suffering right now. Anong gagawin mo? If you don't know the truth, so you get discouraged. You don't know the truth, you give up easily. You give up Christianity. Ayoko na maging Kristiyano. Ang hirap-hirap. Ang daming bawal. No? Hindi po ako nagsasabing bawal. Ipinaparinig ko lang po ang sinasabi ng Bible. Amen? It's your choice. It's your decision. Hindi kita babawalan. Pero, wag namang maging numb. Amen? Yung ating conscience. Kaya minsan sinasabi, pag dumadating yung, pag hindi mo naintindihan yung truth, you give up easily. Ayoko na. Tama po? But, if we are in Christ, meron kang amazing future. Glorious future. Alam mo ba yon? Meron pa isang verse, sabi niya, 1 John 3, verse 2, sabi niya, Beloved, now, we are children of God. Wow! We are all children of God. Amen? It has not appeared as yet what we will be.
We know the one thing, that when He appears, He will be like Him. We will be like God. Once na matanggap natin yung truth, sinunod natin yung kanyang katotohanan because we will see Him just as He is. Ano yung ibig sabihin na maging kahulugan na maging katulad ni Jesus? Ano po ibig sabihin nito? The glorious body of Jesus. Ano ibig sabihin? You will like Jesus. Jesus, He can walk through the wall. Di ba po? He can teleport. Ang dami niyang pwedeng gawin. Yun din yung naghihintay sa atin. Are you excited? Amen? Minsan talaga, pagka mahihirapan ka na dito sa mundo, Lord, kunin mo na lang ako. Tama po ba? Pero si Lord ang nagtatakda ng oras. Wag po tayo magmadali. Dadating tayo dyan. Amen? And this truth, the big picture, and the future glory of God's people, in verse 2 sabi niya, because we will see Him just as He is. So pansinin niyo po yung power that's seeing the future. Verse 3, and everyone who has this hope. Okay? So ang katiyakan ng pagkakita kay Jesus at pagiging katulad niya has a sanctifying effect. Fixed on Him, purifies himself just as He is pure. Amen? Kaya, kapatid, hindi po pwedeng compromising ang buhay natin bilang Kristiyano. Amen. Amen po ba? Marami pong pinaglilibangan at pinagkakasiyahan ang napakaraming tao, pero ang lahat ng yan, pangsamantala lamang dito sa mundo. Kapatid, wag po tayong mahirati at wag po tayong magpadaya. So don't exchange future glory for temporal happiness. Amen? It is not worth it. Amen? Anong another blessing? Joy in tribulation. Wow. Do you expect that you will enjoy the tribulation? O hindi po ito yung tribulation na sinasabi ng Bible na yung tribulation when before the Lord Jesus Christ come, no? Hindi po yon. We all have tribulation in life. Okay? So basahin po natin. Verse 3-4 ng Romans 5. And not only this, but we also exalt. Again, same word. We exalt. We rejoice with confidence in our tribulations. Okay? Tanong ko sa inyo, sino dito ang gusto ng tribulations? Lahat tayo ayaw yan. Huwag ka mag-alala, dadating din yan. Amen? Kailangan mo lang maging handa at malaman ang katotohanan. Amen po ba? Sino dito ang ayaw ng tribulation? Sino dito ang kahit anong itanong ko, walang itataas sa kamay? So alam niyo ba yung ibig sabihin ng tribulation? Ang tribulation is a unique word. It deals with persecutions. Ang sabi ng Bible, you are to rejoice. Di ba sabi ng James, kapag ka daw marating ka daw doon sa napakaraming pagsubok, ang sabi niya doon, rejoice. Kabaligtaran, di ba? Para extreme. Ang sinabi pa nga doon, may sinabi pa, magtatalon ka sa tuwa kapag ka meron kang dumadaan ka sa iba't ibang klase ng pagsubok. Okay? Bakit? Knowing that tribulation brings about what? Ano sinasabi? Bring what? Perseverance. So doon lumalabas yung perseverance. And you are able to endure with joy, with anticipation. Okay? So perseverance, endurance, patience does not mean, no, resignation. Amen? Alam nyo, maraming tao depressed. Kahit Christian, makikita mo, depressed.
Kapag tinanong mo yung kanyang buhay, how is your life? Okay lang. No? How are you doing? Okay lang. So, alam nyo, that kind of life will never attract unbelievers. Kapag tinanong tayo, dapat ang sagot, by the grace of God, in spite of problems, God is good. Amen. Yes. Okay? Kaya hindi malaman sa bahay kapag may problema ako eh. Hindi nila mahalata kasi pareho pa rin yung kilos. Okay? Why God is good? Because He is using problems to mold our character. Amen? Pinumold pala tayo ng ating Panginoon. Paano tayo babaguhin ng ating Panginoon? You know, God never changed us in good times. Tama? It was when we are down. Doon niya tayo babaguhin. Kasi kapag tayo may kasiglahan, may lahat ng bagay meron tayo, wala, hindi natin papansinin si Lord. Tama po ba? Kaya lahat ng mga feeling down ngayon, tingnan niyo katabi niyo. Mukha bang feeling down yan? Exalt to God. Exalt God. Amen? Exalt God. Hindi po ako nagsasabi nito. Ang Panginoon na nagsasabi nito. Kaya feeling mo down ka, you're experiencing a lot of pains and hurts and sufferings and troubles in life, exalt God. Amen? Kaya nga sabi niya, Romans 5:3. Sabi niya, we also exalt in our tribulations, knowing that tribulations brings about perseverance. And perseverance, proven character, and proven character, hope. Amen. So, are you blessed? Are we learning? Okay. Anong kaugnayan nito sa susunod na pagpapala ng ating Panginoon? Number 5, the blessing called love of God. Kapag meron kang trials and you begin to experience the presence of God in your life. Tama po? Now, sandan po natin ang kasabihan. Hindi mo malalaman ng sapat ang Diyos hanggang ang tanging meron ka na lang na natitira ay ang Diyos. Tama po ba? Ulitin ko. Hindi mo malalaman na sapat ang Diyos hanggang ang tanging mayroon ka na lang na natitira ay ang Diyos, ang ating Panginoon. Tama po ba? Kasi doon, parang, parang ginto na pinupurify ka ng apoy. Hanggang meron ka pang substitute. Hanggang may substitute pa si Lord sa buhay mo. Hanggang may security ka pa. Hanggang may kaibigan ka pa. Hanggang malakas ka pa kasi healthy ka pa. Wala pong masama dyan. Walang masama dyan. But God wants you to develop intimacy with God. So love God. So pansinin po ninyo to. It's not love for God. So tingnan niyo po yung blessing. It is the love of God. And because the love of God, at ang sunod na blessings, number 6, save from God's wrath. Okay? So, ayan nyo po itong explain ko sa inyo. Love of God, so tingnan po natin sinasabi ng Bible sa verse 5 ng Romans 5. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Sa unang pagkakataon sa Book of Romans, makikita po at na-mention po yung love of God. Okay. And also, for the first time, na-mention din dito, sabi niya dito, of all this are in Christ, yung Holy Spirit. So, paano din-describe ng Bible yung love of God? Look at verse 6. For while we were still helpless, tingnan niyo po yung love of God, helpless. At the right time, Christ died for the ungodly.
Lahat po tayo before, ungodly po tayo. Kita nyo? The love of God is unconditional. Hindi po ang Diyos pumunta dito para baguhin ang bago na. Pumunta siya dito para baguhin ang lahat ng mga masasama, ang mga ungodly. Tama? And verse 7, for one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die. Now, he's now making a comparison. Pwede ang tao mamatay for good people. Tama? Pwedeng hindi. Okay? But in verse 8 sabi niya, but God demonstrates His own love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Nakita niyo po yung pagkakaiba? We are called sinners. We are called ungodly, and yet Jesus died for you and for me. Amen? Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam nyo, hindi naghintay si Jesus na hanggang maging mabuti ka. No, hindi niya sinasabing, sige, ililigtas kita kapag ka mabait ka na. Hindi po niya sinabi yan. No. He died for us while we were still sinners. Alam nyo, this love of God is something you need to meditate on. Itong ganitong klaseng pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kailangang maghanap ng something deeper truth. Anong mas malalim na truth kaysa sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Pastor, kailangan ko ng mas malalim na katotohanan. Mas may lalalim pa ba sa pag-ibig ng Diyos sa katotohanang hinahanap natin? Na ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin kahit tayo ay makasalanan? Wala. Okay? Someday, haharap po ang bawat isa sa ating Panginoon. It's really hard to understand that God gave His life and died for us. Kahit pakasalanan tayo. Kahit paulit-ulit tayo nagkakasala. Kung paano ipinadala ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, para mamatay kapalit ng buhay natin. Ganyan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen? Alam ba natin yun? Mahal ka ng Diyos, kaya huwag mo sirain yung buhay mo. Gusto niyang malaman mo na mahal ka niya. Na ibinuhos niya yung pag-ibig niya sa'yo. Hindi lang yung pag-ibig mo para sa Kanya. Kulang yan eh. Hindi sapat yan eh. Pero yung pag-ibig niya sa atin, sapat yun. Kasi by nature, we don't love God. Tama po? Kaaway nga niya tayo eh. But God said, I love you and I died for you. So, sabihin niyo verse 9. Paano binago ng pag-ibig ng Diyos yung ating relasyon sa Diyos? Verse 9, much more than having now been justified by His blood. The God of love is sacrificial. He died for us. Tumigis yung dugo niya para sa ating lahat. We shall be saved from the wrath of God through Him. Ano sabi niya? Yung pang-anim? Save from the wrath of God. So pansinin niyo, the wrath of God is real.
Tama po ba? But the love of God found the solution. Wrath of God is real, but the love of God found the solution for the wrath of God. Amen? It is through the blood of and death of Jesus Christ. Amazing, tama? Look at the next verse for our last blessing. Verse 7, reconciled with God. Romans 5, verse 10. For if, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. It is all about what? Whom? Jesus. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Lahat tayo. And with verse 11, and not only this, but we also exalt in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Kapatid, pag nagbabasa po tayo ng Bible, wag po tayo ma-confused. Salvation is a big picture. Salvation in both my past. Jesus Christ died for all of us, for all our sins. We are all justified. Meron na tayong peace of God. Amen? Sa salvation, involved dyan ang iyong present life while you go through tribulation. Meron na tayong access sa ating Panginoon. Kahit dumating pa tayo sa iba't ibang tribulations ng buhay o pagsubok. Kaya ang Panginoon, laging nasa iyo para tulungan ka. Amen? Sa salvation, involved dyan ang future. Preparation ng Lord ang ginagawa niya para sa ating lahat dito sa mundo. You'll be saved. Not from the presence of sin, you'll be saved from the wrath that is surely to come. Amen? Ngunit ang problema mo, at ang problema ko, hindi natin napagtatanto minsan na ang puot ng Diyos ay nakahanda para sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Makikita mo yung pag-ibig ng Diyos ang nagpoprotekta mula sa pagkapuot ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Bible, sa 1 Thessalonians 1, verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. Amen. Are we all blessed? Naintindihan na po ba natin what are the real and true blessings? Amen? Pag meron tayo nito, pag nag-manifest ito sa buhay natin, masarap mabuhay. Masaya kahit puno ng tribulations. We really appreciate God in our life. Because Jesus saves you. Saved us. So let's summarize the blessings of God in Christ Jesus. Number 1, we have peace with God. We have access to God. We have hope of glory and joy in tribulation. We have love of God, saved from God's wrath, and we have reconciled with God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes. Praise your name, O God. Kapatid, nung una kaaway natin ng Diyos, it's very clear that our life should not be compromising life here on earth. We should walk truthfully, gracefully,
Because the grace of God is always be upon us. We are already reconciled with God. Huwag po nating hayaan yung buhay natin masayang. Yung lahat ng mga pinaghirapan natin, lahat ng mga sakripisyo natin bilang mga Kristiyano, we have to face God. Dumaharap tayo sa reality ng buhay. But God never abandoned us. That's His promise. Pwede po tayong tumayo. Sino man sa atin dito ngayon yung na-blessed ng salita ng Panginoon and you really want to embrace this message and God wants you to cover you wholeheartedly, that wherever you go, babaunin mo tong salita na to. Tataglayin natin sa ating buhay. Yes, hindi madaling pagtagumpayan, lalo na yung mga bagay na nakasanayan. But the Lord Jesus Christ, always remember and think, He loves you so much and He died for you. Hindi niya kailangan maging mabuti ka muna para maligtas ka. Ang kailangan niya ay ngayon, yung present life mo, kung nasa tribulation yung life mo, nasa confusion yung life mo, nasa hurts and pains yung heart mo, nasa trouble yung mind mo, you are worried about your future, God is already listening to you. God is already watching you. God knows every situations na pinagdadaanan mo in your life. Can you raise your hands and we'll pray for you? Yes, Lord. If you're suffering from pains, physical pain and hurts, the Lord wants to deliver you right now. Father God, in the name of Jesus, nandito po yung inyong mga anak, Panginoon. Don't allow them to resist all the blessings, Lord, the 7 blessings, Lord, na ipinagkaloob mo po sa kanila. But allow them to receive right now. And I declare these blessings of yours na pinagkaloob mo po sa bawat isa. This is the real blessings, Lord. A blessings, Lord, na kung saan kahit saan kami pumunta at ano man ang danasin namin sa buhay, matatag kaming tatayo at matatag kaming idideklara that your name is above all name. You are our Lord, you are our God, you are our King, the greatest healer, the greatest comfort, the greatest love we have, O God. And Lord, you are here to enlarge and help us to enlarge our capacity to do the greatest commission that you have prepared for us. Nahahayaan mo pong ma-fulfill namin yung mission namin, yung purpose namin dito sa mundong to. Carrying this 7 blessings of yours, O God, na pinagkaloob sa amin. Lord, salamat po, Panginoon. And I pray right now that whatever desires ng bawat isa sa amin dito sa room na to, Lord, receive it. Receive it and be blessed all throughout, all the way in your life, in your journey. Thank you, Father God. Thank you for pouring out your blessings, Lord Jesus. Pouring out your blessings, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for your wisdom. Thank you, Lord God, for your comfort. Thank you, Lord God, for your healing. Thank you, Lord God, for all these 7 blessings, Lord, that I declared upon each and every one of us. We receive it. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests.
We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.